Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a message po kung naka-resonate kayo. Or leave me a comment. Thank you. First message ninyo is for general life, and we have 10 of Wands. Ayan. So this is burden, that you are dealing with. Baka meron kayong pwedeng burden ito sa trabaho, Baka maraming task na binibigay sa'yo, maraming trabaho binibigay sa'yo, pwedeng ano rin ito, pwedeng obligasyon, responsibilidad sa pamilya, maybe it's too much, maaaring sobra-sobra din na nahihirapan kayo with that, so pwedeng ganun din ang ganap. But you are putting an end to this. Kung ano man ito, you are going to cut the cords na dito. So pwedeng mag-aano kayo. Pwedeng puputulin mo na yung baka magra-resign kayo sa trabaho, kung sa trabaho ito. Kung sa pamilya man, pwedeng mag-speak up na kayo, hihingi na kayo ng tulong, na magda-delegate na kayo ng iba ninyong obligasyon, at isi-share nyo din yan sa iba. So, pwedeng ganun. Or totally, baka tatalikuran nyo na talaga to. Iiwanan nyo na to, So, for your money, career, and finances, we have Queen of Swords. Ayan. So, maaari ang iba sa inyo dito, Aquarius, may mga financial decisions na kailangan gawin. And, ang advice sa inyo rito, tignan ninyong mabuti, analyze ninyong mabuti, isipin ninyong mabuti before you jump into a decision, before you jump into a conclusion. Okay? Kasi kailangan na maging objective din kayo rito sa inyong sitwasyon, pangkaperahan. Kasi it will affect, kung ano man ang decision ninyo rito, it will have a great impact, sa inyong money, career, and finances area of life. Okay? At saka, ini-encourage din kayo dito to communicate clearly, effectively, and honestly, at para kung meron man kayong mga transactions sa negosyo, sa trabaho ninyo, so at least 'di ba, you're not going to read between the lines, at saka yung mga tao na that you're dealing with, they will not be reading between the lines, 'di ba? So dapat direct to the point, 'di ba, yung malinaw, at kung ano yung totoo na gusto mong ipahayag, then sabihin mo. So, sa inyong relationships naman, we have 7 of Swords. Ayan. So, maging maingat, maging mapagmatsyag kayo sa person ninyo. At, kasi pwede, this is an energy of liar, cheater, and stealer. Pwede ritong mayroong nagsisinungaling. Pwedeng big deal, pwedeng hindi, pwedeng white lies, depende sa inyong sitwasyon. But yeah, there could be lying dito. So it's either yung person ninyo yung magsisinungaling, or baka kayo yung magsisinungaling. So depende yan sa inyong sitwasyon. At so, just in case, 'di ba? Just in case na yung kunyari person ninyo yung, kasi alam niyo 'yan kung kayo yung may kasinungaling na ginagawa, or yung person ninyo, alam niyo 'yan, mararamdaman naman ninyo 'yan kung ang person ninyo ang meron. So, just in case, kunyari, yung person ninyo nararamdaman ninyong nagsisinungaling, nararamdaman ninyong may something na tinatago siya, then pagmasdan mo, 'di ba? Gawin mo na ang lahat para mapagmasdan mo siya, obserbahan mo siya, pero hindi pwedeng wala kang ebidensya, 'di ba? Kung magko-confront ka, dapat may proof ka, So kaya 'yun. Pero kung kayo naman yung nagsisinungaling, you know what to do, 'di ba? You know what to do. You know better. Kayo yung sarili ninyo 'yan. So, alam niyo kung ano siguro kung ang magiging consequence ng kung kayo yung magsisinungaling, kung kayo yung manloloko, 'di ba? Or kung yung person ninyo naman yung maaaring ganun ang ang tawag dito, yung ganun yung nararamdaman ninyo sa person ninyo. So, mag-imbestiga ka, 'di ba? Mag-imbestiga ka, i-confirm mo yung nararamdaman mo, or yung mga nalaman mo, kung meron kang mga nalamang impormasyon, yung mga ganon. Okay?
So, kuha tayo ng clarifiers. And before that, salamat muna sa mga ninyo, suporta sa aking channel. Thank you for being here. Thank you for subscribing. Thank you for not skipping the ads. And thank you for sending me super thanks. No? And if you would like to join the membership, so look it up. Thank you. So, Page of Swords, ayan, with the 10 of Wands, you're going to do research, no? Magre-research kayo, magtatanong-tanong kayo dito ng, siguro, maghihingi kayo ng advice dito from someone, no? Kung ano kaya maganda ninyong gawin, diba? Ano kaya ang gawin ang magandang diskarte dito, no, nagagawin ninyo, Aquarius, para, maano ninyo, tawag dito, ayos ninyo ang inyong sitwasyon na hindi na kayo mahirapan, na makuha nyo naman kung ano naman ang deserve ninyo, yung gano'n. So, maybe, you're going to do asking, diba, magtatanong kayo at magpapa-advise kayo. So, with the Queen of Swords, meron tayong the Hermit. So, kailangan mong pagmuni-munihan ng mga bagay-bagay. Maybe now is the time that you need also to, this is the time that you also need to step back, sa kung ano man ang mga pinagkakaabalahan ninyo muna, at pag-isipan ninyo mabuti ang mga magiging desisyon ninyo. Pag-isipan ninyo mabuti kung ano ang mga dapat ninyong baguhin, i-assess ninyo, yung inyong mga sitwasyon, lalo-lalo na pagdating sa inyong money, career, and finances, so that you would be able to figure out kung ano ang mga magiging effective na steps na gagawin ninyo to improve your situation. So, pagdating sa 7 of Swords, meron tayong 3 of Swords. No? Nasakta na kayo. Ang iba sa inyo dito, Aquarius, maaaring naloko na kayo. And this could be, maaaring nangyari na yan in the past. Maaaring nangyari na yan matagal na. So, siguro matagal na kayong naloko ng person talaga ninyo, no? Kasi si 3 of Swords, heartbreak ito, heartache, heartbreak. So, dumaan na kayo rito. Kasi wala na siyang fresh blood, Sinulat nyo na nga sa journal kung ano nangyari sa inyo. So pwede na naloko na kayo ng person ninyo in the past. Or pwede rin na hindi naman ito yung person ninyo na nagloko sa'yo, kundi baka this is the past person na minahal ninyo. Kasi since matagal na to, so parang hindi na to, pwedeng hindi ito yung recent ninyo, 'di ba, na relasyon. Kaya po pwede na apektado pa rin kayo ng inyong nakaraan. Maaaring sa ngayon parang multo siyang bumabalik-balik sa diwa ninyo kung anong ginawang panloloko ng taong ito sa inyo. So, feeling ko para sa iba sa inyo, baka yung nakaraan ninyong person ito, hindi ito yung present na person ninyo ang nakasakit ng inyong damdamin dito. So, possible na you are still being haunted by yung cheating na ginawa sa inyo ng person ninyo, ng ex ninyo. At ngayon, parang bumabalik-balik sa diwa ninyo yan. Parang siguro nare-remind na naman kayo, no? Kasi baka totally hindi pa kayo nakakapag-move on from that situation. Maaring pumasok kayo sa bagong relasyon, meron na kayong bagong jowa sa ngayon, maaaring ganon, pero hindi pa kayo totally nakaka-move on from your ex. No? Kaya hanggang ngayon parang baka napapanaginipan nyo pa yung nangyari, baka yung paminsan-minsan naaalala nyo pa't nagagalit pa rin kayo, parang nanunumbalik sa diwa ninyo, sa damdamin ninyo, yung sakit na idinulot ng ex ninyo sa inyo. So, pwedeng ganun ang pangyayari dito. No? Na-cheat kayo noon. So, possible yan. So, final message ni Aquarius. We have unfinished symphony. Meron kayong unfinished business. Ito, feeling ko ito. Unfinished business ninyo ito. Kaya kailangan na kung ang unfinished business na ito dito with this ex, kung sa ex ninyo ito, maybe you need to face it now. You need to pag-isipan mo ng mabuti ito, i-cut mo na yung cords between you and this person. Kasi, at saka sa alaala niya sa'yo. Kasi otherwise, hindi ka magiging 100% masaya sa iyong present relationship.
no? Or sa kung single pa kayo ngayon, sa magiging relasyon ninyo na bago, hindi kayo magiging masaya dyan 100% kung patuloy pa rin ihohont kayo ng nakaraan ninyo with that person. Yung sakit na idulot ng taong ito sa'yo. 'Di ba? Kaya feeling ko yung unfinished business na to is this, no? You need to move on na. You need to gather yourself, no? At para na makapag-move on ka na sa buhay so that you will be happy na genuinely, 'di ba? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.